Namuhay ang mga Pilipino sa ilalim ng takot at pang-aapi. Habang yumayaman ang mga mananakop, lalong naghihirap ang bayan. Halos wala nang matira sa atin. Lahat kinukuha nila. Kailan kaya tayo magiging tunay na malaya? Bonifacio, may balita akong madaming membro ng Katipunan ang nahuli. Kapag nalaman nilang kasama tayo, baka di na tayo makabalik sa ating mga pamilya. Alam kong natatakot kayo, ngunit ang mas nakakatakot ang mabuhay na alipin habang ang bayan natin ay naglilirap. Walang sinuman sa ating mga kapatid ang nararapat na magdusa. Pero handa na ba talaga tayo para sa digmaan? Hindi naman tayo handa sa lakas, handa naman tayo sa pagmamahal para sa bayan. Andres, hindi nasusukat ang lakas sa dami ng armas. Ang tunay na lakas ay nasa pusong handang magsakripisyo para sa kalayaan. Hindi tayo lalaban dahil sigurado tayong mananalo. Lalaban tayo dahil alam nating tamang pinaglalaban natin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Ang sidulang ito ay simbolo ng takot at pagkaalipin. Sa bawat buwis na pinapataw nila, lalo nilang ninanakawan ang dangal ng bayan. Hindi na tayo mananahimik! Mga kapatid, ilabas nyo na ang inyong mga sidula. Sabay-sabay natin itong punitin. Punitin ang mga sidula! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Sa simpleng pagpunit ng sidula, nagsimula ang apoy ng revolusyon. Hindi ito sigaw ng galit lamang, kundi sigaw ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Ang sigaw ng Pugad Lawin ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay paalala na ang kalayaan ay bunga ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. At bilang kabataan ng kasalukuyan, tungkulin nating pahalagahan ang kalayaang ipinaglaban noon. Ang bayan ay hindi na mabago ng takot, kundi ang mga taong handang lumaban para sa tama.